Kasi ang Panginoon nga 'di ba 'pag pe-pray tayo laging 3 yung sagot, yes, no, maybe. Hindi laging yes. Kung laging yes lang yung gusto nating marinig, kumbaga kasi 'pag yes lang ayaw mo ng mga rejection or something sa mga bagay na hinihingi mo ng pabor or mga bagay na hinihingi mo kahit sa pamamagitan ng panalangin. Parang gusto mo lagi yes ang sagot ng Panginoon sa'yo. Hi guys! Welcome back to our podcast, Ministry Matters. Ako nga pala si Kuya A. Michelle? Twinkle. At Rain. At ngayon naman po, kung mapapansin niyo, meron po kami bagong kasama, Yan. bagong guest. Ano naman? Oo naman. Syempre naman, at walang iba kundi si Michelle. Hello, Michelle! Ayun, maraming salamat sa pag-invite sa akin sa Kumusta Sa naman? Ano podcast naman ang pakiramdam mo ngayon? Medyo kinakabahan pero maraming salamat at naka-experience akong maging part ng program. Ayan. So sana dito yung una at huli na makasama namin ikaw sa podcast. So, yung last topic nga pala, no? Maganda rin yung pinag-usapan na why loving your enemies is difficult. Kasi may ginawang masama sa'yo tapos kailangan pa. Yan. And pasalamat nga lang din tayo sa mga viewers natin, no? Sa mga masugid na nagsusupport sa atin. Sa mga viewers, sa mga shares. Ayan. So yung topic natin ngayon sa ating episode ay may title na Why You Should Always Say Yes. Isa to sa mga interesting topic natin. So bago tayo, syempre magpatuloy, ay hilingin natin si Twinkle na manalangin. So, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po'y humihingi ng gabay para po sa episode na ito na napag-uusapan namin ang about na why you should always say yes. Sana po ito'y magbigay kaalaman sa ating manonood, pati na rin po sa aming mga host. At yun lang po kinihiling sa Panginoon Jesus. Amen. So, meron nga isang kasabihan no, na when saying yes to others, make sure you are not saying no to yourself. So, parang, ibig sabihin yan, kumbaga, pag hindi ka okay sa sarili mo, dapat isipin mo muna kung okay ka ba dun sa situation na yun bago ka mag-say yes na hindi mo naman talaga namimin kasi parang maka-affect din yun sa'yo. Saka dapat siguro parang win-win situation yun. Kung mag-yes ka man doon, dapat meron ding Babalik sa'yo. babalik sa'yo na something good din. Kasi people pleaser ka na eh. Di ba kasi sa yes, may tayong yes culture na. No. Kahit hindi ka naman talaga Oh, okay. Kahit may sakit ka na. Nalagdat ka na, yes ka pa ng yes eh. So, Siyempre, pagka nag-yes ka, gumagawa ka rin ng decision sa sarili mo. So, siyempre, pag hindi totoo yung pag-yes mo, parang hindi ka rin nagiging totoo dun sa taong kausap mo. Kailan ba nagiging masama yung pagsisay ng yes? Para sa akin, pag nadidisturb na yung personal time mo. And like, ang dami mo nang ginagawa, tapos dadagdagan na naman. Oh. Pag may nagyayaya ng gala, tara, punta tayo sa ganito. Kailangan mo mag-review, kailangan mo tapusin yung deadline. So, siya, parang ka nun yung mag-aabol. Oh. Yung cramming ngayon, magka-cramming ka sa student. siguro sa akin din na siguro about financial, no? Kasi sa panahon ngayon na kunwari, ikaw din may mga financial responsibility, lalo na ako. Halimbawa, ako ay tatay na, may baby na. So, meron ng financial na talagang nakalaan yung mga pangailangan natin. So, kapag may lumapit sa inyo, syempre, hindi naman, sige, kahit wala nang pabili ng gatas. Pag may gusto hiram ng pera or kailangan emergency, na kailangan talaga ng pera kahit kamag-anak mo. Kahit na gusto mo silang tulungan. Pero, pagka laging ganun, na mag-yes ka or syempre, malaking factor din sa isipin din natin may responsibility ka. Sa akin naman, tubad yung pag-yes kasi minsan hindi ka na nakakahindi. Dun sa taong nanghihingi sa'yo ng favor, minsan nako-compromise na yung iyong, sabihin natin yung iyong values, na may nagagawa kang bagay na dapat yes, dapat no sagot mo, pero dahil people pleaser ka, yes laging gusto nilang marinig sa'yo. Baga di ka rin nagiging totoo sa sarili mo pag ganun. Tsaka din, meron din akong situation, parang hindi siya ganun ka bigat katulad sa'yo, Kuya Chief. Sa school lang din siya, parang may time yun na sobrang nagka-cram na rin ako, ang dami kong ginagawa. Tapos biglang may chat sa akin, uy, pwede pa print to. Pwede pa print to. Tapos, parang di naman kita masyadong kilala, pero parang di ko magawang mag-say no sa kanya na parang kahit iaano ko yung sarili kong gumagawa din ako tapos bigla kang uy, pwede pa print din to. Parang
Ewan ko, hindi ko na ano. Common sense naman. Meron pang isang question dito na, what are the disadvantages of saying yes? So parang connected to sa unang question Hmm. natin. So ano ba sa tingin niyo yung mga nakita niyong disadvantages dun sa mga past experiences niyo? Advantage nung lagi kang nagse-say yes is pagka nag-no ka na, negative na yung tingin nila sa'yo. Oo. Kasi sasabihin, "Ay, ano lang 'to, pleaser lang 'to kasi may ano 'to, may gustong makuha or something kaya siya nag-yes before." Tapos nung Oo. medyo na-realize niya na ano, na parang pabigat na yung hinihinging mga pabor, nag-no na siya. So Hmm. hindi hindi siya ano, hindi totoo yung kanyang pag-yes nung una. Parang gano'n laging impression lalo 'pag ikaw isang tao madali kang ma-please. Kumbaga parang mag-yes ka lang 'pag may Oo, pakinabang, eh, parang 'no? gano'n yung parang kumbaga naman yung iba naman na-over na sila sa paghingi din ng favor. Parang gusto nila lagi pagka nilapitan mo sila, yes lagi. Pero siyempre Oo. kasi may mga times na yung hinihingi nilang favor is hindi answerable by the word yes. Hmm. Tsaka yung nagiging trato niya sa'yo parang kontrabida ka. Oo, parang Oo. nagiging KJ Ako ka na sa naman mga yung ano mo, kalaban. Parang kasing ikaw yung nagiging KJ. Halimbawa, 'di ba? inaya ka. Oo, niyaya ka sa mga gano'n. Kapagka Kasi 'di mo ano, nakita yung isang side, halimbawa kailangan ka din sa family or kailangan mo umuwi ng ganitong oras kasi may mga taong naghihintay sa'yo or kailangan responsibility mo sa bahay kailangan mo magawa. Tapos nag-yes ka, mayroon kang something na natatalikuran din. sabihin nila 'pag nag-no ka na dun parang, "Ay, wag na yan, si ano naman Wag na yan, yan. eh." KJ naman yan. Oo. Wag na yan. Sige, tayo na lang. So, para sa'kin yun rin yung disadvantages na parang siguro iba-backstab ka na, like 'pag halimbawa tumuloy sila sa gala na kasama ka sana, Oo. ta's nag-no ka, baka pag-usapan ka na sa Oo. ano, 'di ba? "Ay, nakakainis naman 'to, hindi sumasama." Ganito, ganyan. Tsaka disadvantage din siguro kasi 'di na tayo nagkakaroon ng parang ano, kung reflection sa sarili natin. Baka naman yung kaka-yes natin, eh, meron ng nasasagasaan, 'di ba? Katulad ng mga Hmm. schedules natin na, "Ay, may schedule pala ako nito," tapos Di ka na napakahalaga ba? di ka na nagre-reason out. Parang ano, Oo. yes, sige, yes na lahat. Yes na lang wala ng dahilan. Parang tayong mga Pilipino may culture kasi tayong gano'n na hindi tayo makahindi. Parang imbis na sabihin natin na no, dami nating dahilan na, "Okey, yes, pupunta ako." Pero yes, Oo. may dahilan. Parang gano'n kasi yung culture natin as a Filipino, yung nahirapan di tayo kagaya ng sa ibang bansa 'pag sinabi nilang no, no talaga. Wala ng rason. Parang sa'tin pagka ayaw natin ng nage-yes tayo pero may reason behind Hmm. na parang ayaw din natin. So, parang hindi din nagiging Parang totoo. yung ano, mental health mo din maapektuhan din kasi nga kapag nag-no ka parang parang sa mga people pleaser gano'n, 'yan parang magiging burden din 'yun sa kanila na na kahit may mga gagawin sila, aside nila dahil lang dun sa person na dahil nag-commit siya dun sa person na 'yun. Kailan ba dapat, na dapat hindi tayo magsabi ng yes? Ano ba yung mga situation na dapat bilang mga Christians, 'di ba, or bilang mga kabataan or estudyante or professionals. So, ano ba yung mga situation na sa tingin niyo ay dapat siguro hindi tayo mag-yes? Sa'kin 'pag nako-compromise na yung ating, values and belief as a Adventist. Kasi minsan, eto sa ano 'to, personal experience 'to as estudyante or ngayon nagtatrabaho na. Every Friday night, 'di ba tayo eh, holiday natin 'yun. Hmm. So minsan yung mga katrabaho natin sinasabi, "Uy, gumala naman tayo kasi Friday ngayon." Sabi ko, "Ay, hindi puwede kasi holiday namin." Sabi niya, "Ay, kahit kailan hindi ka pa talaga nag-ye-yes." Kasi sa'kin once na nag-yes ako sa kanila, hindi na ako makakahindi sa Oo. mga susunod na time. Sabihin nila, nag-yes ka nga nung una ta's ngayon hindi na puwede." Parang Hmm. gano'n yung ano. Yun din siguro yung isa sa disadvantages ng yes. Kasi yun yung gagamitin na ng excuse, eh, 'di ba? Once Nag-yes na ka nung nag-yes ka nakaraan. na, eh. Oo. Nakasama ka naman namin nakaraan, eh, 'di Kung ba? hindi ka Okey ka naman naman last nakaraan, time. ngayon hindi ka na okey. Parang, Mm. ay ano na. Kayo mga estudyante, ano bang ano niyo? Actually, ganun din. Same kasi kami ni Ate Michelle. Merong ano, this week lang rin kasi dapat magmamakdo kami ng mga kaibigan ko. Uy, McDo. Friday. Tapos sabi ko, ay, ano na lang, sa Thursday na lang. Kasi, yun nga, dun ako pwede. And tuwing Friday talaga, kahit mag-ice cream lang kami. Kasi, malapit lang yung ice creaman sa school namin. Like, lalakadin mo lang. Di ako sumasama. So, paano pa kaya kung McDo, di ba? And yun, parang nag-no ako. And parang nirespect rin naman nila yung pag-refuse ko sa ganung gala. And yun.
Ikaw ba rin? Meron ka bang situation or experiences? Isa yung parang kasi malapit na rin mag-JS prom sa'min and pinagpa-plan na, "Uy, gan'tong date." Pero nabago siya, naging Saturday and parang sabi niya, "Uy, sama ka, gan'to." Pero sabi ko sa kanila parang hindi ako puwede kasi diyan kami nag-wo-worship sa araw na yun. Ta's parang ewan ko lang, siguro na ano sila na, bakit, isang lifetime experience lang 'yan, KJ 'yan, parang magsasaya ka diyan tapos ipapalit mo yung gano'n, parang Parang sa kanila kasi masaya yun, tsaka minsan Mm. ka lang magiging kabataan. Ako din, Oo. during nung mga ganyang edad ko bilang lalaki, nagkakayayaan yun ng mga inom-inom, eh. 'Di ba? Kapagka After lalo na sa party, ayan. 'di ba pagka lalo na yung mga kapitbahay namin. Pero mga time na yun siyempre understood na yun, eh, kasi nakikita naman nila na nagcho-church ako ng Saturday, nakikita nila na, ay mga Adventist di yan sila umiinom. So kahit na alam na nila, makulit pa rin. "Uy minsan lang shot ka." tinutukso ko, eh, 'no. Kahit sa mga Oo. 'di ba may mga relatives tayo na hindi Adventist, 'di ba? Oo. Naranasan niyo na yayain kayo na kumain 'to or Shot. shot, 'di ba, gumagano'n. So, isa din yun sa mga experiences ko na kailangan maging firm tayo dun sa Hmm. pagsabi ng no, na di tayo mag-ye-yes dun kasi katulad ng sabi ni Michelle, na baka yun na yung maging reason pa or gamitin na, nakainom ka na nga noon, nakaisang baso ka na nga, eh. Baka Bin isang litro binali ka mo na. na yung pinapaniwalaan mo ng isang beses, ba't di mo pa anuhin, parang gano'n yung pino-point kasi nila minsan. Okey lang ba na lagi tayo magse-say ng yes? Siguro depende yan, eh, kung ang yung pagsasabi nating yes ay una sa lahat ay dalawa kayo magbe-benefits. Ibig sabihin, halimbawa kailangan niyo na talaga ng tulong at isa ka sa makakatulong sa kanya, why not, 'di ba? 'Di ba? Halimbawa financial. Ako kasi halimbawa meron akong, may lalapit sa'kin na meron siyang utang, pero uutang siya ulit. Pero 'pag gano'ng situation parang para sa'kin, para hindi siya maging negative sa part ko na kahit na nag-yes ako, ibibigay ko na lang. Para kahit papaano hindi mo siya nag-yes ka man, pero positive pa rin na hindi sa kanya, "Ay, hindi 'to utang, tulong 'to." Pero sa'kin, gusto ko rin makatulong. Kaya instead na na mag-no ako, yun yung mga bagay na puwede kang mag-yes, ng mag-yes hangga't magiging pagpapala or magiging blessing ka sa ibang tao. Sa'kin ano, yung parang nakalagay diyan, "It's always good to say yes." Para sa'kin, it's good to say yes but not always. Wow. Parang okey lang good yung sa yes kasi positive yun, lalo kung positive yung approach na gusto nung kausap mo. Pero hindi laging always na yes ang sagot. Kasi ang Panginoon nga 'di ba 'pag pe-pray tayo laging 3 yung sagot, yes, no, maybe, hindi laging yes. So parang sa'kin kung laging yes lang yung gusto nating marinig, kumbaga kasi 'pag yes lang ayaw mo ng mga rejection or something sa mga bagay na hinihingi mo ng pabor o mga bagay na hinihingi mo kahit sa pamamagitan ng panalangin. Parang gusto mo lagi yes ang sagot ng Panginoon sa'yo, ayaw mo ng negative. So, yun yung sa'kin. For me, is it always good to say yes? Hindi. Kasi, parang meron akong pinapanood na series na people pleaser talaga siya. And parang naisabuhay niya na yun. And hirap siya maka-escape sa ganong trait niya. So, for me, okay lang, yun nga, okay lang rin naman mag-say ng yes. Pero, may limit. Yan. Everything has a limit. Kailangan titimbangin mo pa rin talaga, 'di Oo. ba? Hmm. Kasi mahirap naman kasi na always tayo na nagsasabi ng yes, tapos negative naman yung balik sa atin. Ikaw ba rin? Kumbaga sa mga nasasabi din natin sa past episodes natin, kailangan natin i-analyze muna yung situation bago tayo mag-make ng decision. Kasi hindi naman always kailangan magsi ka ng yes. Kailangan analyze mo ba 'to kung nakakabuti ba 'to or nakakasama para sa'yo. Kasi parang kapag lagi ka nagse na lang ng yes, parang hindi ka na nagiging true sa mismong sarili mo din mismo. Parang nagiging fake ka na sa ano mo na parang hindi mo na din alam kung sino ka ba talaga. Uy! Wow. Ayan. Wow. Sa'kin experience, ito personal experience ko. Kasi dati, I'm aiming from a promotion sa isang private company. Parang goods naman yung sweldo tapos kaso lang upon interview,
sabi sa akin na may pasok daw yun minsan 'pag Sabado. Minsan lang naman, pero siyempre gaano kadalas yung minsan. Kaso lang, yung time na yun, hindi ko alam kung bakit ako kasi ano yun, parang 'pag nag-yes ka dun, pupunta ka sa final interview. Nag-yes ako dun sa first interview kasi feeling ko naman pagdating ko ng final, baka naman mabait yung mag-i-interview sa'kin, 'di yes ako. Sabi nung ano, "Sige, i-endorse na kita sa ano, sa HR for final interview." And then the other day, bumalik ako for final interview. Tas dun sa final interview, dun ko nalaman na talagang hindi lang sila may pasok ng Sabado, ng minsan, lagi. Kasi yung division kasi is, 'pag nasa isang company ka yung admin, lagi kasing yun yung kailangan sa opisina na division. So pagdating ko dun, sinabi kong ayokong mag-work ng Saturday kasi ano na, yung will compromise my belief as an Adventist, yung nakalagay naman sa resume ko kung preferred ko kaya nag-apply ako sa company. Kaso biglang sinabi sa'kin, binalikan ako ng interviewer na isa, "'Di ba nag-yes ka nga dun sa unang interviewer na ano, willing kang pumasok ng Saturday?" So yun, para sa'kin naging lesson learned sa'kin yun na minsan mahirap i-fake yung decision mo na that time siguro no siguro talaga ang sagot ko doon. Pero nag-yes ako kasi siguro iniisip ko baka mabawi ko pa naman, baka naman mapakiusapan. Pero lesson learned sa'kin dun na when we make decision, we should be firm dun sa bakit yes, bakit no. So hindi laging 'pag yes, yung iyong magiging decision is laging positive na yung Hmm. mangyayari. Kagaya ng nangyari sa'kin, feeling ko parang nung una parang ano, feeling mo willing ka lang ano, i-give up yung belief mo, pero nung na-realize mo binigyan ka ng second chance na hindi mo pala kaya. So yun, ang payo ko sa mga bata is laging yung word kasi na yes is three letter word lang yun, pero parang napakahirap. Sa buhay natin marami tayong yes na gagawin, maraming mga decision na answerable by yes, pero lagi nating iisipin na hindi laging 'pag sinagot natin ng yes yun is magiging maganda yung effect sa atin. Kaya consider din natin yung parang long-term effect nung pag-yes natin, 'di ba? Kasi meron din siyang consequence, kapagka kung nag-yes man nung time na yun, nung sa final interview, mabigat sa loob mo yun kung papasok ka ng Saturday. Medyo nga Magiging mahirap. Kasi parang, ano yun, challenge din yun sa mga ayun, hindi typically mo siyempre sa mga masasabuhay yung faith mo, Adventist. parang gano'n. Tini-take advantage ka na ng ibang tao, parang kahit parang, "Uy, lagi naman siya nagse-say ng yes kaya sa kanya na ako mag-aano." Okey lang 'yan kasi lagi naman siya umu-oo, parang Kumbaga kahit nung ano, 'di ba kunwari may kilala ka isang tao na laging nag-ye-yes, tapos parang mayroon kayong lakad tapos nilista mo siya kasi iniisip mo na, "Eh, di mag-ye-yes mag-yes naman." lang 'yan, Yun yung isa sa mga disadvantage, 'no? And so, dito sa ating conclusion na nais namin i-share dito yung parang isang verse na makatatagpuan sa Matthew 5:37. Sa nakasulat dito, "Say only yes if you mean yes, and no if you mean no. If you say more than yes or no, it is from the evil one." Ano ba pagkakaunawa niyo dito sa verse na ito? Kung mag-yes ka is minimin mo talaga para rin hindi ka makapaasa ng isang tao. Kasi Yan yung word na paasa na yan, 'no? Hindi, na-experience ko kasi yun na magtatambay sana kami mga kaibigan ko after school. Sa school namin, yung daan talaga is kailangan mo pa tumawid sa pedestrian. Tapos ako, yung pauwi sa'min is mag-turn right ako. And ako, nasa dulo kasi ako ng line namin. Kasi paglabas ng school, may palinya pa. And ako, iniwan ko yung mga kaibigan ko, like parang sunod-sunod yun parang 3 times ko sila pinaasa. Tapos parang nainis rin sila sa akin. And yun nga, na-realize ko na dapat naging open na lang ako. Hindi, Totoo ka dapat. naging totoo na lang sana ako. Pero yun, na-resolve naman. Tsaka din aside diyan sa yes or no yung sagot mo, meron kasi tayong parang para ma-assure mo siya magpa-promise ka, 'di ba? Bilang Christian dapat, according sa Bible hindi tayo gumagawa ng mga promises dahil wala naman tayong control dun sa maaaring mangyari sa atin ahead of time, 'di ba? Ayun yung isa sa mga siguro kailangan be careful na aside sa sagot natin yung yes or no. Sa akin naman, yung pagkakaintindi ko dito, walang word na in between sa pagme-make ng decision. Parang walang siguro or Pwede na. oo, Maybe. pwede, Siguro. oo, gano'n. Try ko. Try ko. Only lang, yes or no. Parang maging firm tayo sa decision natin na Mag-commit. walang gitna, walang na pwedeng yes or pwedeng no.
Yun, kagaya ng sinabi ni Sister Rain sa pagdedesisyon, laging dalawa lang talaga. So, walang nasa gitna. Kung kasi nasa gitna yun kung nag-aalangan ka. Kasi 'pag nag-aalangan ka, sabi nga dun, if you say more than yes or no, it's from the evil one. Baka ibang bulong yung naririnig mo. Baka hindi May bulong ng bumubulong Panginoon. pala sa'yo sa gilid. Hindi pala bulong na ano, kasi 'pag firm ka talaga sa decision mo, dalawa lang pagpipilian mo diyan, it's either mag-yes or mag-no ka. Tsaka kasi tandaan natin kapagka nag-ano tayo diyan ng mga aside sa yes or no, bilang mga Christians kasi dapat kung ano yung sabihin natin yun talaga yung walk the talk, eh, 'di ba? Panindigan mo. Panindigan natin para hindi sa atin hindi rin tayo maging istorbo sa iba, 'di ba? Kasi, 'pag naka-sked na rin, kumbaga yung Naka-fix mindset na. na sila na yes, o magagawin kayo, magkasama kayong may pupuntahan. Ise-set niyo na yung mga lakad niyo para Hmm. 'pag nag-no tayo, no talaga. 'Wag nating isipin yung kunwari, ay baka masira yung pagkakaibigan namin o baka naman magtampo siya o baka naman ano, hindi na maging katulad ng dati, hindi na kayo gano'n ka-close dahil sa mga ano. Pero ang mahalaga kasi do'n yung naging totoo tayo. Kasi kung ano talaga yung talagang nararamdaman natin bago tayo mag-say ng yes or no. At dito na po nagtatapos ang ating pong episode sa araw na ito at nais pong pasalamatan ng mga sumubaybay at kasama namin sa aming pong episode na ito. So ayan, available din po ang ating podcast sa different streaming platforms sa Facebook, YouTube, and Spotify. So salamat po sa patuloy na pagsuporta and yun lang. Ayan, so bago tayo maghiwa-hiwalay ay ilingan natin si Michelle na mag-pray para sa atin. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito na kami ay nagkaroon ng magandang talakayan. Ang aming topic ay sa pamamagitan ng ano nga ba ang disadvantage ng pagsasabi ng laging yes. Alam namin, Panginoon, na sa aming bawat paglakad sa aming buhay ay marami kaming desisyon na ginagawa. Ngunit alam po namin na ang inyong mga kasagutan sa aming mga favor na hinihingi, Panginoon, ay ang pinaka the best na answer na dapat namin matanggap. Hindi lang po yes, sometimes it's maybe no, it's maybe wait for the others na nagsisik ng inyong kalooban. Nawa, Panginoon, patnubayan niyo po ang programang ito ng mga kabataan na ini-air sa iba't ibang platform na patuloy, Panginoon, na maging inspirasyon po ito sa mga kabataan na sa aming buhay Kristiyano ay maraming mga bagay na kailangan namin pagdesisyonan. Ngunit tanging kayo lang, Panginoon, ang dapat nasa sentro ng aming mga desisyon. Ito pong pasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.